Mula sa simpleng lata hanggang sa pangarap na makarating sa kalawakan. Paano kung sabihin ko sa inyo na may mga kabataang Pilipino na ngayon pa lang ay gumagawa na ng sarili nilang satellite at nagpapalipad ng mga rocket? At higit sa lahat, handa na silang maging susunod na henerasyon ng mga aerospace engineers at space scientists ng bansa. Ito ang ilan sa mga pinakamagagandang kaganapan sa Philippine Ken Satellite Rocket Competition 2026, isang patunay na unti-unti nang umaangat ang Pilipinas sa larangan ng space science at aerospace technology. Sa loob ng maraming taon, madalas nating marinig na ang mga bansang may malalaking space program ay ang Amerika, Japan, South Korea, China, at ilang bansa sa Europa. Ngunit ngayon, unti-unti nang nagpapakita ang Pilipinas na kaya rin nating makipagsabayan pagdating sa agham, teknolohiya, at paglinang ng mga bagong talento. Mula ika-25 hanggang ika-29 ng Mayo 2026, matagumpay na isinagawa ng Philippine Space Agency o PhilSec kasama ang Indiana Aerospace University ang ikalawang Philippine Ken Satellite Rocket Competition sa Cebu. Sa loob ng 5 araw, nagsama-sama ang mga estudyante, guro, mga mahilig sa space science, at mga aspiring aerospace innovators mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi lamang ito isang simpleng kompetisyon, kundi isa rin itong pagkakataon upang mas mapalawak ang kaalaman ng mga kabataang Pilipino sa larangan ng aerospace engineering at space technology. Ang pangunahing layunin ng kompetisyong ito ay mabigyan ng pagkakataon ang mga kalahok na mailapat sa totoong sitwasyon ang kanilang mga natututunan sa science, technology, engineering, at mathematics o STEM. Sa halip na puro teorya lamang sa loob ng silid-aralan, aktwal nilang naranasan ang mga proseso na karaniwang ginagawa sa mga tunay na aerospace projects. Sa buong kompetisyon, dumaan ang mga kalahok sa iba't ibang mahahalagang aktibidad. Kabilang dito ang Rocket at Ken Satellite Exhibit kung saan naipakita ng bawat grupo ang kanilang mga disenyo at mga konsepto. Nagkaroon din ng technical simulations at final inspections upang matiyak na handa at ligtas ang kanilang mga proyekto bago ang aktwal na paglulunsad. Isa sa pinaka-inaabangang bahagi ng programa ay ang rocket launching. Dito nasubukan ng mga kalahok kung gaano kabisa ang kanilang mga disenyo at kung paano nila maisasakatuparan ang mga mission objectives na kanilang itinakda. Matapos ang paglulunsad, isinagawa naman ang data presentation kung saan ipinakita ng bawat koponan ang mga impormasyong kanilang nakalap mula sa kanilang mga eksperimento. Sinuri nila ang mga resulta at ipinaliwanag kung paano nila nalampasan ang iba't ibang hamon na kanilang naranasan. Sa huli, nagkaroon ng awarding ceremony upang kilalanin ang mga natatanging koponan na nagpakita ng kahusayan sa engineering design, mission performance, technical documentation, at data analysis. Ngunit higit pa sa mga tropeo at parangal, ang pinakamahalagang tagumpay ng kompetisyong ito ay ang mga karanasang natamo ng bawat kalahok. Sa kabuuan, may 24 na koponan mula sa iba't ibang high school, undergraduate programs, at student research and development units ang sumali sa kompetisyon. Bawat isa sa kanila ay sumailalim sa hands-on training na nakatuon sa rocketry, satellite systems, mission planning, at space systems engineering. Sa pamamagitan nito, natutunan ng mga estudyante kung paano magdisenyo, bumuo, sumubok, at magpalipad ng sarili nilang Ken Saturday rockets. Ang Ken Saturday ay isang maliit na satellite na karaniwang kasya sa loob ng isang lata. Bagamat maliit lamang ito, taglay nito ang mga pangunahing bahagi ng isang tunay na satellite. Sa pamamagitan ng Ken Saturday, natututunan ng mga estudyante ang mga konsepto ng communication systems, sensors, data collection, at iba't ibang engineering principles na ginagamit sa mas malalaking space missions. Sa ibang bansa, matagal nang ginagamit ang Ken Saturday programs bilang pagsasanay sa mga susunod na aerospace engineers. Kaya naman malaking hakbang para sa Pilipinas ang patuloy na pagpapalawak ng ganitong klaseng mga programa. Hindi rin naging posible ang tagumpay ng kompetisyong ito kung wala ang suporta ng Philippine Space Agency. Nagbigay ang PhilSA ng mahalagang technical expertise sa pamamagitan ng rocket inspections, mentorship programs, at aktibong pakikilahok bilang bahagi ng panel of judges. Sa kanilang paggabay, masisiguro na ligtas at matagumpay na maisasagawa ang bawat yugto ng kompetisyon. Maliban sa mga aktibidad na may kinalaman sa rocket at satellite systems,
nagsagawa rin ng mga panel discussions tungkol sa pagpapalakas ng aerospace at space science education sa bansa. Tinalakay dito ang kahalagahan ng inclusivity at empowerment upang mas maraming Pilipino ang mabigyan ng pagkakataong makapasok sa larangan ng space science. Isa itong mahalagang hakbang dahil sa kasalukuyan, mas lumalaki ang pangangailangan para sa mga eksperto sa aerospace engineering, satellite technology, at iba pang mga larangan na may kaugnayan sa kalawakan. Habang lumalawak ang pandaigdigang industriya ng space technology, mahalagang handa rin ng Pilipinas na makibahagi sa mga oportunidad na dala nito. Sa katunayan, ang pagkakaroon ng mga kabataang may sapat na kaalaman at kasanayan sa mga larangang ito ay makatutulong hindi lamang sa pagpapaunlad ng agham kundi pati na rin sa ekonomiya at pambansang seguridad. Sa pamamagitan ng mga satellite, mas mapapabuti ang weather forecasting, disaster response, communications, agriculture, at maging ang monitoring ng ating mga karagatan. Sa pamamagitan ng mga satellite, mas mapapabuti ang weather forecasting, disaster response, communications, agriculture, at maging ang monitoring ng ating mga karagatan. Ngunit bukod sa mga benepisyong pangsibilyan, mahalaga ring maunawaan na ang mga teknolohiyang natututunan ng mga kabataang ito ay may malaking kahalagahan sa larangan ng pambansang seguridad. Sa kasalukuyan, maraming bansa ang gumagamit ng satellite technology para sa maritime domain awareness, border surveillance, communications, navigation, at intelligence gathering. Ang mga kaalaman sa rocketry, sensors, telemetry, data analysis, at mission planning ay ilan sa mga pundasyon ng mga modernong aerospace at defense systems na ginagamit ng iba't ibang militar sa buong mundo. Hindi ibig sabihin nito na ang kompetisyon ay para sa layuning militar. Sa halip, ipinapakita lamang nito na ang mga kasanayang natututunan ng mga kalahok ay maaaring maging mahalagang pundasyon para sa mga teknolohiyang kakailanganin ng Pilipinas sa hinaharap. Habang patuloy na isinusulong ng bansa ang sariling space program at modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas, inaasahang tataas din ang pangangailangan para sa mga eksperto sa satellite engineering, unmanned systems, artificial intelligence, communications, at aerospace technologies. Sa hinaharap, maaaring ang ilan sa mga kabataang lumalahok ngayon sa Philippine Ken Satellite Rocket Competition ang maging bahagi ng mga proyektong may kinalaman sa locally developed surveillance satellites, unmanned aerial vehicles o drones, advanced communication systems, at iba pang makabagong teknolohiyang magpapalakas sa kakayahan ng bansa sa pagprotekta sa teritoryo at karagatan nito. Hindi nalihim na sa modernong panahon, ang laban para sa seguridad ay hindi lamang nagaganap sa lupa, dagat, at himpapawid. Malaki na rin ang papel ng kalawakan at mga teknolohiyang may kaugnayan dito. Dahil dito, ang paglinang ng susunod na henerasyon ng mga Pilipinong aerospace engineers, scientists, at innovators ay hindi lamang mahalaga para sa pag-unlad ng agham at ekonomiya. Isa rin itong mahalagang pamumuhunan para sa pangmatagalang seguridad at teknolohikal na kasarinlan ng bansa. Sa katunayan, maraming malalaking imbensyon na ginagamit ngayon sa larangan ng depensa at seguridad ay nagsimula muna bilang mga proyektong pang-edukasyon at pananaliksik. Kaya naman ang mga simpleng Ken Saturday at rocket projects na ginagawa ng mga kabataang Pilipino ngayon ay maaaring magsilbing unang hakbang tungo sa mas malalaking teknolohiyang maipagmamalaki ng bansa sa mga susunod na dekada. Kaya naman napakahalaga ng mga programang katulad ng Philippine Ken Satellite Rocket Competition. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapalipad ng rocket. Hindi lamang ito tungkol sa pagbuo ng maliliit na satellite. Ito ay tungkol sa paghahanda sa susunod na henerasyon ng mga Pilipinong siyentipiko, inhinyero, at innovators na maaaring magdala sa Pilipinas sa mas mataas na antas ng kaunlaran. Sa tulong ng Indiana Aerospace University at ng Philippine Space Agency, patuloy na nabibigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na mapaunlad ang kanilang kakayahan sa larangan ng aerospace engineering, innovation, at space science. Ipinakita ng Philippine Ken Satellite Rocket Competition 2026 na hindi imposibleng mangarap ng malaki. Ang mga batang nangangarap noon na maging astronaut, aerospace engineer, o scientist ay may mas malinaw ng daan patungo sa kanilang mga pangarap. At habang patuloy na umuunlad ang space sector ng bansa, posibleng dumating ang panahon na ang ilan sa mga kabataang lumahok sa kompetisyong ito ang magiging mga pangunahing personalidad sa mga susunod na space missions ng Pilipinas. Maaaring isa sa kanila ang magdidisenyo ng mga susunod na satellite ng bansa.
Maaaring isa sa kanila ang manguna sa mga makabagong teknolohiya para sa aerospace industry. At maaaring isa sa kanila ang magdala ng pangalan ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad ng space science. Sa huli, ipinapaalala sa atin ng kompetisyong ito na ang kinabukasan ng Pilipinas ay hindi lamang nakatingin sa lupa. Unti-unti na rin itong nakatingala sa kalawakan. At sa tulong ng sipag, talino, at dedikasyon ng mga kabataang Pilipino, maaaring hindi na malayong araw na makita natin ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may mahalagang papel sa